bilang ng mga nasawi sa Bosnia dahil sa kalamidad umakyat na sa 26. Dalawang tren na nagsalpukan sa Egypt nahulog sa tubig dahil sa lakas ng impact. At isang kumpanya sa Kenya nakakapag-produce daw ng 1,000 litro ng diesel fuel sa isang araw mula sa plastic waste. Si Joyce Salamatin para sa detalye. Umakyat na sa 26 ang nasawi dahil sa matinding pagbaha sa Bosnia. Puspusan na rin ang search and rescue operations sa lugar. Bukod sa matinding pagbaha, naitala rin ang ilang landslides doon kasabay ng walang tigil na mga pag-ulan. Sa Egypt, isa ang nasawi habang 21 ang sugatan sa salpukan ng dalawang tren. Sa lakas ng impact, nahulog sa tubig ang mga tren. Ayon sa mga otoridad, karaniwan na ang mga train crash sa lugar dahil sa kalumaan ng railways sa bansa. Sa Canada, 6 na top Indian diplomats ang inexpel o muling pinabalik sa sarili nilang bansa. Bunsod umano ito ng pagkakadawit nila sa pagpatay sa isang Sikh separatist leader. Kaugnay nito, inexpel rin ng India ang 6 na Canadian diplomats at binigyan sila ng hanggang Sabado para makalipad paalis ng bansa. Ayon sa Canadian Ministry, nakapagsumite pa ng withdrawal ang Indian diplomats matapos nilang i-reject ang diplomatic communication ng bansa tungkol sa pagiging person of interest ng kanilang ambasador. Diesel fuel na mula sa plastic waste, iyan ang solusyon ng isang airline company sa Kenya bilang tugon sa lumalalang plastic pollution sa bansa. Ayon sa kumpanya, halos 1,000 litro ng diesel fuel ang kanilang napoproduce sa isang araw. Dagdag pa nila, ito'y bilang pagtulong sa kanilang komunidad at kanilang mga kababayan. Samantala, binigyang diin naman ng eksperto ang kahalagahan ng renewable energy sa lugar dahil sa kakulangan ng supply sa fuel. Anya, magandang paraan raw ito upang mapanatili ang produksyon ng krudo sa bansa. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.